Ito nga pala ang Season 3 ng anime na One Punch Man kaya naman, nagpapatuloy ang kwento sa loob ng headquarters ng Hero Association, kung saan seryosong nag-uusap ang mga opisyal tungkol sa pagkatalo ng higanteng si Senti Choro. Hindi sila makapaniwala na naglaho ito ng walang naiwang bakas, at para sa kanila, si King lang ang tanging bayani na may kakayahang gumawa ng ganoong klaseng pinsala. Ngunit sa gitna ng kanilang paghanga, may isang malaking problema silang kinakaharap, si Garo. Dito nagsimula ang tensyon ng ibunyag ni Sitch na hindi nagtagumpay si Silverfang na hulihin ng tinaguriang Hero Hunter. Dahil sa bilis ng paglakas ni Garo, opisyal na siyang itinaas sa Threat Level Dragon, isang babala na hindi na siya dapat ituring na tao kundi isang ganap na monster. Dahil sa takot, may nagmungkahi na tawagan na ang rank isang hero na si Blast pero agad itong sinalungat ni Sitch. Ipinaliwanag niya na si Blast ay kumikilos lamang sa sarili nitong kagustuhan at hindi tumatanggap ng utos kahit kanino. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang galit na si Nar Inky, ang mayamang benefactor ng asosasyon. Isang araw na ang nakalipas simula nang dukutin ang kanyang anak na si Waganma at hindi na siya makapaghintay sa bagal ng aksyon ng mga bayani. Sa sumunod na sandali, ipinakilala ang cyborg na si Sekingar bilang commander ng operasyon para sa pagsalakay sa lungga ng mga monster. Ngunit may isang eksenang kukuha ng atensyon nyo, ang pagdating ni Tatsumaki kasama sina Super Alloy Darkshine at Pig God. Sa kanyang karaniwang yabang, sinabi ni Tatsumaki na kaya niyang tapusin ang lahat ng monster na mag-isa bago pa sila makakilos. Habang nangyayari ito, abala naman si Child Emperor sa pagmonitor gamit ang kanyang mga robot, ngunit ibinunyag ni Sekingar ang isang masamang balita. Nawawala si Drive Knight matapos itong pumasok sa ghost town ng CTZ nang walang pahintulot. Sa ibang bahagi ng building, ipinakita ang pagtitipon ng iba pang S-Class heroes gaya ni Atomic Samurai at ang kanyang mga disipulo. Pero uminit ang ulo ng lahat nang dumating si Amay Mask at minaliit ang kakayahan ng mga disipulo ni Atomic Samurai na nagdulot ng matinding girian sa pagitan ng mga elite heroes. Samantala, pinalaya naman si Puri Puri Prisoner mula sa kulungan para tumulong, bitbit ang isang sweater na regalo ng kanyang kapwa bilanggo. Dito na lumipat ang eksena sa loob ng kwarto ni Saitama. Hindi inaasahan ng makikita nyo rito, sina Saitama at King ay seryosong naglalaro ng video games habang si Genos ay abalang naglilinis. Pumasok si Fubuki na tila desperado na sa nangyari sa kanyang grupo. Nakakatawa ang sumunod na tagpo dahil tila walang pakialam si Saitama sa seryosong babala ni Fubuki tungkol sa Monster Association. Nagkaroon pa ng mainit na diskusyon tungkol sa mga level sa laro kung saan mas mataas ang level ni King kaysa kay Fubuki. Ibinunyag din ni Genos at King na sira ang kanilang mga transmitter kaya hindi sila makontak ng asosasyon. Sa kabila ng panganib na binabanggit ni Fubuki, mas inalala pa ni Saitama ang pagbili ng Napa cabbage. Biglang tumayo si Saitama, isinuot ang kanyang kapa, at nagpas siyang lumabas para hanapin si Garo at pagkatapos ay dumiretso sa palengke. Naiwan si Fubuki na hindi makapaniwala sa pagiging kampante ng grupo ni Saitama. Samantala, sa madilim na kailaliman ng lungga ng mga monster, nagising na si Garo na puno ng benda ang katawan. Nakakita siya ng sulat na nagsasabing ang Monster Association ang nagligtas sa kanya. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa mga pasilyo, narating niya ang isang malawak na arena kung saan nakatitig sa kanya ang libo-libong monster at ang kanilang pinuno na si Gyoro Gyoro. Ipinakita sa kanya ang mga bihag na tauhan ni Nar Inky na ngayon ay kontrolado na ng monster na si Does. Isang alok ang ibinigay kay Garo, ang maging isa sa mga leader ng asosasyon. Pero may isang kondisyon si Lord Orochi, kailangang patunayan ni Garo na isa siyang tunay na monster sa pamamagitan ng pagdadala ng ulo ng isang bayani sa loob ng isang araw. Matapos umalis ni Garo sa base, ipinakita ang pag-uusap ng dalawang ninja na sina Gale Wind at Hellfire Flame tungkol sa kanilang mga plano. At sa huling sandali, lilito ang tila nagbagong Speedo, Sound Sonic, na bagamat kumain ng Monster Cell, ay nakaranas lamang ng matinding sakit ng tiyan dahil niluto niya ito bago kainin. Sa gitna ng kalsada, makikita ang isang malaking grupo ng mga rallyista na may dalang mga banner at megaphone. Isinisigaw nila na wala ng pag-asa ang mga bayani at dapat na silang sumuko sa mga halimaw para mabuhay. Ngunit sa isang sandali, biglang natahimik ang lahat ng isang lalaking may pulang buhok ang dahan-daang lumakad sa gitna nila. Ito ay walang iba kundi si Garo. Hindi nagustuhan ni Garo ang nakikita niyang kahinaan ng mga tao na nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Bigla niyang sinuntok ang leader ng rally na may hawak na megaphone. Tumalsik ang lalaki at bumagsak sa kalsada habang bakas ang gulat sa mga nakasaksi. Sinabi ni Garo na masyadong minamaliit na mga ito ang mga tunay na halimaw. Pagkatapos nito, makikita ang isang ulat sa balita sa malalaking screen sa lungsod. Ipinapakita rito ang lumalalang kaguluhan at krimen sa iba't ibang panig ng bansa dahil sa takot.
Maraming tao ang nagsasamantala sa sitwasyon para gumawa ng masama. Samantala, sa loob ng isang restaurant, makikita si Saitama na tapos ng kumain ng napakaraming pagkain. Bakas ang kasiyahan sa kanyang mukha hanggang sa bigla siyang napahinto. Dahan-dahan niyang kinapa ang kanyang mga bulsa at tila may hinahanap. Nasaan ang pataka ko? Bulong niya sa sarili habang lumalaki ang kanyang mga mata sa gulat. Bakas ang matinding kaba sa kanyang mukha dahil wala siyang pambayad. Inisip niya kung naiwan niya ba ito sa supermarket nang bumili siya ng repolyo kanina. Biglang bumukas ang pinto ng restaurant at pumasok si Fubuki. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa harap ni Saitama na tila may mahalagang sasabihin. Sinabi ni Fubuki na matagal na siyang naghahanap kay Saitama para pag-usapan ng tungkol sa Hero Hunter. Ngunit si Saitama ay hindi nakikinig at nakatitig lamang sa menu. Biglang nag-order si Saitama ng isang malaking plato ng French fries. Nagulat si Fubuki sa inasal ng bayani habang seryosong nagpapaliwanag. Nang dumating ang fries, dahan-dahang inilapit ni Saitama ang plato kay Fubuki. Kumain ka muna, sabi niya na may kakaibang ngiti sa labi. Kumuha si Fubuki ng isang piraso at kinain ito habang nagtataka. Hindi niya alam na bahagi ito ng plano ni Saitama para makatakas sa bill. Pinagpapawisan na si Saitama habang iniisip ang kanyang susunod na galaw. Ngunit biglang may sumigaw sa labas ng restaurant tungkol sa isang dine-and-dash criminal. Sa sumunod na eksena, makikita si Garo na naglalakad sa isang parke. Napansin niya ang isang grupo ng mga bata na may pinagkakaguluhan. Binubuli ng mga ito ang batang si Tareo dahil sa dala nitong libro ng mga bayani. Sinimulan nilang batuhin si Tareo habang umiiyak ang bata sa takot. Biglang lumitaw si Garo sa likuran nila at binigyan sila ng isang matalim na tingin. Kumari pa ng takbo ang mga bullies dahil sa takot sa aura ni Garo. Nilapitan ni Garo si Tareo at sinabihan itong tumayo at lumaban para sa sarili. Bakas ang paghanga sa mga mata ni Tareo habang nakatitig sa lalaking nagligtas sa kanya. Ngunit may kakaibang presensya ang biglang naramdaman ni Garo sa paligid. Mula sa kadiliman, dalawang nakakatakot na pigyera ang dahan-daang lumitaw. Sila ay sina Kirisaking at Bug God mula sa Monster Association. Ipinadala sila para obserbahan si Garo at tingnan kung karapat-dapat ba itong maging bahagi ng kanilang samahan. Sinabi ni Kirisaking na para mapatunayan ang kanyang katapatan, dapat niyang patayin ang batang kasama niya. Tiningnan ni Garo ang bata at pagkatapos ay ang mga halimaw na nasa harap niya. Bakas ang tensyon sa hangin habang naghihintay ang mga halimaw sa kanyang sagot. Sinabi ni Garo na hindi siya sumusunod sa utos ng kahit sino. Biglang sumugod si Kirisaking gamit ang kanyang matatalim na talem. Mabilis na hinarang ito ni Garo para protektahan si Tareo. Dito nagsimula ang isang matinding engkwentro sa pagitan ng Hero Hunter at ng mga sugo ng Monster Association. Bakas ang bilis ng bawat galaw habang umiiwas si Garo sa mga serye ng pag-atake. Samantala, sa isang malayong bahagi ng lungsod, makikita ang bayaning si Zombie Man. Naglalakad siya sa isang madilim na eskinita habang sinusundan ng isang mahalagang lead. Nakarating siya sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng takoyaki. Dahan-dahan siyang huminto sa harap ng shop at tiningnan ng lalaking nagluluto sa loob. Bakas ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang tila may kinukumpirmang impormasyon. Habang nakatitig si Zombie Man sa tindahan ng takoyaki. Sa ibang lugar, makikita si Garo na sugatan at pagod na sa pakikipaglaban. Mapapalibutan siya ni Bug God at Royal Reaper na tila nag-e-enjoy sa pagpapahirap sa kanya. Lalabas din ang halimaw na si Sludge Jellyfish na may bitbit na batang bihag na si Waganma. Susubukang lumaban ni Garo pero dahil sa dami ng kanyang sugat, tila wala na siyang lakas. Walang awa siyang aatakehin ng dalawang halimaw hanggang sa bumagsak siya sa lupa na puno ng dugo. Pagkatapos nito, tila wala ng buhay na maiiwan si Garo habang tinatawanan siya ng mga kalaban. Lilipat ang eksena sa apartment ni Saitama kung saan naroon din sina King, Genos, Bang, at Bum. Makikita si Genos na malalim ang iniisip habang pinapanood si King na naglalaro. Nararamdaman niya na kailangan pa niyang magpalakas para makasabay sa kanyang guro. Nag-aalala naman si Bang sa maaaring mangyari sa kanyang dating estudyante na si Garo. Biglang bumukas ang pinto at luluwas si Saitama na punong-puno ng dugo ang kanyang kasuotan. Magugulat ang lahat at aakalain nilang galing siya sa isang matinding labanan. Ngunit may kakaibang dahilan ang kanyang pagkadismaya. Ipapaliwanag ni Saitama na nawala ang kanyang patoka na may lamang 6,000 yen. Para sa kanya, ito ang pinakamasamang trahedya na naranasan niya sa araw na iyon. Hindi lang iyon, naiwan din daw niya ang baniling repolyo sa isang restaurant dahil sa pagmamadali. Sa sumunod na sandali, biglang lilito si Fubuki sa pintuan bitbit ang nawawalang repolyo. Nagulat si Saitama pero mas galit si Fubuki dahil tinakbuhan daw siya nito sa bill ng kinainan nila.
Habang nagtatalo sila, makakaramdam si Genos ng isang malakas na enerhiya na papalapit sa kanila. Agad siyang maghahanda para lumaban at itutulak pa si King para harapin ang kaaway sa labas. Pero pagbukas ng pinto, isang nakasuot ng makabagong armor ang tatambad sa kanila. Iyon pala ay si Dr. Cosino, ang siyentipikong tumutulong kay Genos. Magpapakilala siya kay Saitama at magpapasalamat sa pag-aalaga nito sa kanyang cyborg na estudyante. Dito ay maglalabas si Dr. Cosino ng isang regalo para kay Saitama. Ito ay isang kahon ng napakamahal at mataas na kalidad na karne ng baka. Agad na magbabago ang mood ni Saitama at tila nakalimutan na ang kanyang nawalang pera. Magpapasya silang magluto ng nib para sa hapunan gamit ang karning dala ng doktor. Habang naghahanda, may inis si Fubuki dahil tila napakadaling makuha ng loob ni Saitama gamit lang ang pagkain. Nagpatuloy ang kanilang masayang pagsasalo kahit masikip na sila sa maliit na silid. Sa huling bahagi, lilipat ang tingin sa kuta ng Monster Association. Maririnig ang boses ni Gyoro habang pinag-uusapan ng tungkol kay Garo. Para sa kanya, bigo ang eksperimento nila kay Garo kaya ipinag-utos na ang pagpaslang dito. Ipinapakita rin ang iba't ibang malalakas na halimaw na bumubuo sa kanilang organisasyon. Makikita ang mga executive gaya ni na Black Sperm at Evil Natural Water na naghahanda na para sa malakihang pagsalakay. Matapos noon habang ipinapakita ang dagwang kamay ni Garo na bahagyang gumalaw sa gitna ng kadiliman. Sa isang madilim na eskinita kung saan makikitang nakahandusay si Garo sa gitna ng malaking bahid ng dugo. Habang unti-unti siyang nagkakamalay, muli niyang naaalala ang matinding pagkatalong dinanas niya sa kamay ng isang kalaban pero hindi niya malinaw na matandaan kung sino ito. Dahan-dahan siyang bumangon kahit hirap na hirap ang kanyang katawan at mapapansing may kakaiba sa kanyang hitsura. Ang kanyang buhok ay naging kulay pula dahil sa natuyong dugo na tila nagbibigay sa kanya ng mas nakakatakot na anyo. Sa gitna ng gabi, naglalakad siya palayo habang iniisip ang batang si Tareo at ang nangyari sa kanila. Samantala, lumipat ang eksena sa loob ng Hero Association Headquarters. Makikita rito si Child Emperor na seryosong tinitingnan ang kanyang mga kagamitan. Napansin niyang nawala ang signal ng surveillance robot na ipinadala niya, kaya alam niyang malapit na silang makatunton sa kinalalagyan ng mga kaaway. Pagkatapos nito, pumasok si Sekingar at dito na nila pinag-usapan ang mga S-Class heroes na bubuo sa rescue team. Ngunit may isang problema, nagpahayag ng pagdududa si Child Emperor tungkol sa katapatan ni Genos dahil nakatira ito sa ghost town ng Z-City na malapit sa pinaghihinalaang hideout ng mga monster. Dahil sa panganib na baka may koneksyon sila sa kaaway, napagkasundoan nilang alisin muna sina Genos at Silverfang sa listahan ng mga kalahok sa operasyon. Ngunit sa kabilang banda, ay teturing pa rin nilang ala si King dahil sa laki ng tiwalang ibinibigay nila rito. Makikita naman sa sumunod na sandali ang pag-uusap ni na Sekingar at isang opisyal tungkol sa paggamit ng mga lower-ranked heroes bilang suporta. Binigyang diin ni Sekingar na ang Monster Association ng katuparan ng Propacia tungkol sa malaking banta sa sangkatauhan. Kaya kailangan nilang gawin ang lahat kahit may magbuwis pa ng buhay. Ngunit pansamantalang mapuputol ang seryosong usapan dahil lilipat ang tingin natin sa loob ng apartment ni Saitama. Dito ay may nagaganap na isang mainit at tila madugong labanan pero hindi ito laban sa monsters kundi agawan sa pagkain ng hotpot. Nagtipon-tipon sina Saitama, Genos, Bang, Bomb, Fubuki, at King sa paligid ng mesa. Mapapansin ang bilis ng kanilang mga kamay habang pilit nilang kinukuha ang pinakamagagandang parte ng karne sa kumukulong sabaw. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Fubuki ang pagkakataon para muling alukin ang lahat na sumali sa kanyang Fubuki Group. Biglang lumitaw ang matandang si Dr. Cosino na nakihati rin sa pagkain na nagdagdag pa sa siksik ang sitwasyon sa loob ng maliit na silid. Ngunit sa gitna ng ingay, makikitang nakahiga na pala si King sa sahig at tila nawala ng malay dahil sa sobrang stress at gulo ng mga kasama niya. Kinaumagahan, mabilis na pinalayas ni Saitama ang kanyang mga bisita. Inutusan niya si King na ilabas ang mga sako ng basura bago ito umuwi. Habang naglalakad si King bitbit ang mga basura, napansin niya kung gaano katahimik ang ghost town. Ngunit hindi niya alam na binabantayan na pala siya ni Gyoro gamit ang isang remote eye. Pagkatapos nito, ipinakita ang loob ng hideout ng Monster Association kung saan nagtitipon ng napakaraming halimaw. Nagbibigay ng talumpati si Gyoro para ihanda ang lahat sa nalalapit na digmaan laban sa mga hero. Balik sa labas, habang naglalakad si King, may nakasalubong siyang 2 tauhan mula sa Hero Association. Pagkakita sa kanya na may mga mantsa ng dugo at sabaw sa damit, agad silang nag-isip ng kung ano-ano. Akala nila ay magdamag na nakipaglaban si King sa mga monster, kaya lalong tumindi ang kanilang paghanga sa kanya.
Samantala, sa loob ng HQ, makikita ang labis na pag-aalala ni Narinki para sa kanyang anak na si Waganma. Lumapit si Sekingar para pakalmayan ito habang nangangako naman ang mayaman na ibibigay niya ang kanyang buong kayamanan makuha lamang ang kanyang anak. Dito na rin nagtipon-tipon ang mga piling S-Class heroes gaya ni na Flashy Flash, Super Alloy Darkshine, Tatsumaki, Atomic Samurai, Zombie Man, at Puri-Puri Prisoner. Ipinaliwanag ni Child Emperor ang kanilang plano na maghiwa-hiwalay sa pagpasok sa hideout para maiwasan ng malakihang pinsala kung sakaling matrap sila. Ngunit may isang eksenang naganap sa ilalim ng lupa na magpapabago sa daloy ng kwento. Sa loob ng isang madilim na kulungan, magkasama ang batang si Waganma at si Tareo. Biglang dumating ang nakakatakot na monster na si Kirisaki King dala ang kanyang malalaking talem. Tinatakot niya ang dalawang bata at sinabing ang mayaman lang na si Waganma ang ililigtas ng mga hero, habang si Tareo naman ay walang pag-asang matulungan. Ngunit habang nagpapakita ng labis na takot ang mga bata, may nararamdaman ng ibang mga monster na may pumasok sa kanilang hideout, samantala habang akma ng sasaktan ni Kirisaki King si Tareo, biglang nawasak ang pader ng kulungan. Mula sa alikabok ay lumitaw ang isang anyong hindi nila inaasahan. Si Garo ay nakatayo na roon, handang harapin ang mga monster para iligtas ang bata. Makikita natin si Garo na tila wala sa sariling tinitingnan ng labi ng tinalo niyang halimaw habang kasama ang batang si Tareo. Pinunit niya ang tela mula sa bangkay ng halimaw para gawing benda sa kanyang mga sugat pero may kakaibang mangyayari dahil tila nagiging bahagi na ito ng kanyang balat. Agad silang lumabas ng selda at dito ay sinabi ni Garo sa bata na kaya niya nahanap ang lugar na ito ay dahil isa na rin siyang halimaw. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang biglang may dalawang halimaw na hamarang sa kanila. Pero sa isang iglap lang ay mabilis itong pinatiwakal ni Garo gamit ang kanyang mga kamay. Nagpatuloy sila sa pagtakbo sa madidilim na pasilyo ng Monster Association habang nagbabala si Garo kay Tareo na sumunod lang ng tahimik kung gusto nitong mabuhay. Pero dito magsisimula ang totoong problema dahil nararamdaman ni Garo na may mga halimaw na may kakayahang ituro ang kanilang lokasyon. Bigla silang napahinto nang makita ang isang dambuhalang anino sa dulo ng pasilyo. Dito na nila makakaharap ang dambuhalang aso na si Overgrown Rover o si Pochi. Ramdam ni Garo ang matinding pressure at alam niyang hindi ito ordinaryong kalaban kaya dahan-dahan niyang pinalalayo ang bata. Ngunit sa kasamaang palad, hindi lang si Pochi ang naroon dahil biglang sumulpot ang tatlong demon-level monsters na sina Super Mouse, Unicorn, at Showerhead. Pinagbantaan nila si Garo dahil sa pagpanig nito sa mga tao. Pero bago pa sila makakilos ay mabilis nang umatake ang Hero Hunter. Nagpakawala ng kemikal na tubig si Showerhead pero maliksi itong iniwasan ni Garo at agad siyang nakipagsabayan sa lakas ng dalawa pang halimaw. Samantala, makikita natin si Saitama sa kanyang apartment na relax lang habang nagbabasa ng manga nang bigla siyang makaramdam ng pagyanig. Inakala niyang lindol lang ito kaya hindi niya muna ito pinansin at nagpatuloy lang sa kanyang ginagawa. Balik sa ilalim ng lupa, nagawang iligtas ni Garo si Tareo mula sa pagsabog ni Pochi. Dito niya na sinabihan ng bata na tumakbo na palayo at huwag nang lilingan pa. Habang umiiyak na tumatakbo si Tareo, hinarap ni Garo ang dambuhalang aso at ang tatlong demon-level monsters. Ginamit ni Garo ang kanyang galing sa martial arts para saluhin at ibalik ang mga atake ng mga kalaban. Ngunit mas tumindi ang galit ni Pochi at nagpakawala ng sunod-sunod na pagsabog na tuluyang nagpabagsak sa sahig kung saan sila nakatayo. Nahulog si Garo sa pinakailalim na bahagi ng lungga ng mga halimaw. Dito na niya makakaharap ang utak sa likod ng organisasyon na si Gyoro Gyoro. Habang dagwang nakahiga si Garo, nagsimulang magsalita ang halimaw tungkol sa proseso ng monsterification. Ipinaliwanag niya na para maging tunay na malakas na halimaw, kailangang malampasan ang kamatayan ng paulit-ulit. Ipinakita rin sa mga flashback ang mga nabigong eksperimento hanggang sa malikha nila ang pinakamatagumpay nilang halimaw na si Orochi. Inalok niya si Garo na sumali sa kanila para maging pinakamalakas pero mariin itong tinanggihan ni Garo. Dahil dito, ginamit ni Gyoro Gyoro ang kanyang psychic powers para pigilan si Garo sa pagkilos. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari dahil kahit sa ilalim ng matinding pressure, unti-unting nakakagalaw si Garo. Nagawa niyang basagin ng psychic binding at mabilis na umatake kay Gyoro Gyoro. Pero may isa pang bagay na mali dahil bago pa man madapuan ng kamay ni Garo si Gyoro Gyoro, biglang lumitaw ang dambuhalang si Monster King Orochi mula sa kadiliman. Dito na nagsimula ang isang matinding tapatan. Orochi laban kay Garo. Sa simula ay mabilis na nakakaiwas si Garo sa mga dambuhalang galami at apoy ni Orochi. Ginamit ni Garo ang paligid para makalapit sa ulo ng Monster King, pero laking gulat niya nang biglang kopyahin ni Orochi ang kanyang mismong martial arts style na Water Stream Rock Smashing Fist.
Hindi makapaniwala si Garo na ang isang dambuhalang nilalang ay may ganitong klaseng bilis at teknik. Sa huling bahagi ng kanilang laban, nagpakawala ng matinding init at apoy si Orochi na tuluyang bumalot sa buong silid. Kahit dagwang duguan na at tila wala ng pag-asa, makikita sa mga mata ni Garo na lalo pa siyang nag-i-evolve. Ang kanyang buhok at anyo ay unti-unti nang nagbabago at nagmumukhang tunay na halimaw. Habang nangyayari ang bakbakan sa ilalim, makikita si Saitama na lumabas na ng bahay at may dalang manhole cover, handa nang alamin kung saan nanggagaling ang ingay na nakakaabala sa kanyang pagbabasa. Samantala sa loob ng command center ng Hero Association, kung saan seryosong ibinahagi ni Child Emperor ang kanilang natuklasan. Gamit ang satellite, nakita nila ang mahigit 500 heat signatures sa ilalim ng ZCT, isang indikasyon na nagtitipo na ang hukbo ng mga monsters. Ayon sa kanyang kalkulasyon, kailangang harapin ng bawat isang hero ang mahigit 60 kalaban. Habang nagpapatuloy ang diskusyon, itinanong ni Super Alloy Darkshine kung ano na ang balita kay Drive Knight. Ayon kay Child Emperor, huling namataan ng hero na nag-iimbestiga sa ZCT bago tuluyang nawala ng contact sa headquarters. Nagbigay ito ng kaunting kaba sa grupo, ngunit naniniwala si Darkshine na dahil cyborg si Drive Knight, baka nagtatago lang ito at naghihintay ng pagkakataong sumalakay muli. Hindi nagtagal, uminit ang usapan ng maliitin ni Tatsumaki ang kakayahan ng mga monsters. Dahil ayon sa kanya, kaya niyang ubusin ang mga ito ng mag-isa. Ngunit may isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa silid, dumating si Amay Mask. Galit ang sikat na hero dahil hindi siya isinama sa sikretong pagpupulong na ito. Iginiit niya na dahil sa kanyang mataas na katanyagan at kakayahan, siya ang nararapat na mamuno sa operasyon. Gayunpaman, tila hindi siya sineseryoso ng mga S-class heroes, lalo na ni Tatsumaki na hayagang nagpakita ng inis sa kanya. Dito na nagsimulang magkaroon ng lomet sa pagkakaisa ng grupo. Hanggang sa bumukas ang pinto at pumasok ang isang tao na nagpatahimik sa lahat ang itinuturing na pinakamalakas na tao sa mundo, si King. Lahat ay napatingin sa itsura ni King na tila galing sa isang matinding labanan dahil sa dumi at mantsa sa kanyang damit. Ang hindi nila alam, ito ay dahil lamang sa pagmamadali niyang makarating, ngunit para sa mga naruroon, isa itong patunay na magdamag siyang nakipaglaban ng mag-isa sa paligid ng kuta ng mga monsters. Kahit si Amay Mask ay napatitig ng maigi, na tila kinikilala ang aura na inilalabas ni King. Dahil sa presensya niya, pansamantalang natigil ang gulo sa pagitan ng mga heroes. Samantala, sa labas ng gusali, naghahanda na rin ang mga support members na binubuo ng mga A, B, at C-class heroes. Ipinaliwanag din na si Kingar at Sitch na ang pangunahing layunin ng operasyon ay hindi lang ang paglipol sa Monster Association, kundi ang pagliligtas sa batang bihag na si Waganma. Ang mga support heroes ang magsisilbing depensa sa paligid upang matiyak na walang monster na makakatakas palabas ng ZCT. Ngunit bago pa man sila makaalis, nagkaroon muli ng tensyon dahil sa demand ng ilang heroes na siguraduhing tataas ang kanilang rankang matapos ang misyong ito. Sa kabilang banda, ipinakita si Genos na naglalakad sa kalsada habang sinusuri ang kanyang bagong katawan. Kakagaling lang niya kay Dr. Cosino para sa isang matinding upgrade. Binigyan siya ng babala ng doktor na ang bagong power-up niya ay may malaking kapalit, maaari lamang niyang gamitin ang kanyang full power sa loob ng 10 segundo. Kapag lumampas siya sa limitasyong ito, posibleng sumabog ang kanyang core at mawala ang kanyang buhay. Sa kabila ng panganib, determinado si Genos na protektahan ang kanyang master na si Saitama. Nagkita-kita sina Genos, Fubuki, Bang, at Bomb malapit sa abandonadong bahagi ng ZCT. Galit pa rin si Fubuki dahil sa pagkaka-exclude sa kanya sa main team, ngunit nagpasya siyang bumuo ng sarili niyang grupo na tinawag niyang New Blizzard Group. Habang nag-uusap sila, naramdaman nila ang pagdating ni King. Nagkasundo ang lahat na kailangang mahanap si Saitama bago sila tuluyang pumasok sa ilalim ng lupa dahil alam nilang ang presensya ng kanilang master ang magsisilbing alas sa labanang ito. Ngunit nasaan nga ba si Saitama? Sa sumunod na sandali, makikita ang ating bida na tila nasa ilalim na ng mga tunnels, naglalakad ng mag-isa at may hinahanap. Sa wakas, nakarating na ang grupo ng mga bayani sa bukana ng Ghost Town sa CTZ. Makikita ang seryosong mukha ni Child Emperor habang pinamumunuan ang operasyon, ngunit may isang bagay siyang napansin. Wala sa likuran nila ang S-class hero na si King, na ayon sa ibang mga bayani ay mabilis na kumilos para pumunta sa kani-kanilang mga pwesto. Bagaman medyo nag-aalangan si Child Emperor, ipinagpatuloy nila ang paglalakad papasok sa abandonadong lungsod. Hindi nagtagal, biglang nakaramdam ng kakaibang presensya ang grupo. At dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Mula sa mga manhole at eskinita, biglang nagsisulputan ng napakaraming mga halimaw na tila kanina pa naghihintay sa kanila.
Isang dambuhalang alon ng mga kalaban ang humarap sa mga bayani, ngunit bago pa man sila makakilos, isang malakas na enerhiya ang naramdaman mula sa itaas. Lumutang ang isang itim na pigira, ang projection ni Gyoro Gyoro. Dito na nagsimula ang tensyon ng harmony nito ang mga bayani, partikular na si Tatsumaki. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid habang dahan-daang gumuguho ang mga gusali sa paligid nila. Sa gitna ng usok at kaguluhan, makikitang pinalilibutan na sila ng mahigit sa 100 halimaw. Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Tatsumaki. Gamit ang kanyang psychic powers, madali niyang naramdaman ang bawat galaw ng mga kalaban. Ngunit may mas malaking problema silang kailangang harapin. Biglang bumagsak ang mga dambuhalang tipak ng semento mula sa langit, na tila balak silang ibaon ng buhay. Ngunit bago pa man ito tumama sa lupa, mabilis na bumuo si Tatsumaki ng isang higanteng green barrier na sumalo sa lahat ng mga gumuhong gusali. Pagkatapos nito, ipinakita ang pagmamayabang ni Gyoro Gyoro habang ipinapakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkontrol sa kapaligiran. Sinabihan ni Tatsumaki ang ibang mga bayani na huwag nang makialam at umuwi na lamang kung hindi nila kayang protektahan ang sarili nila. Sumang-ayon dito si Amay Mask na sa isang iglap ay pinuro lang isang malaking bato gamit lamang ang kanyang kamay upang ipakita ang kanyang sariling kakayahan. Sa sumunod na sandali, makikitang naghahanda na rin ang ibang mga Class A at Class B heroes para sa kani-kanilang laban. Dito na nagsimula ang mainit na bakbakan sa lansangan. Makikita ang clown hero na si Twin Tail habang ginagamit ang kanyang mga juggling balls at daggers para itumba ang mga halimaw sa paligid niya. Samantala, sa isang rooftop, naroon ang sniper na si One Shotter na tila hindi nagkakamali sa bawat kalabit ng kanyang gatilyo habang winawasak ang mga armas ng kalaban mula sa malayo. Hindi rin nagpahuli si Green na kinokontrol ang mga baging mula sa kanyang katawan para gapyusan at pilipitin ang mga halimaw na sumusubok lumapit. Sa kabilang banda, ipinakita ang galing ni Shadow Ring sa paggamit ng sining ng ninja habang mabilis na tinatapos ang mga kalaban ng hindi man lang namamalayan. Sumali rin sa aksyon si Narcissus Stoic na may dalang rosas sa bibig at sa bawat kumpas ng kanyang mga galaw ay tila sumasayaw siya sa gitna ng kamatayan. Habang nangyayari ito, pinagmamasdan lamang sila ni Child Emperor upang masiguradong nasa tamang takbo ang kanilang plano. Ngunit isang halimaw ang biglang kumuha ng atensyon ng lahat, ang dambuhalang Rhino Wrestler. Sinubukan siyang barilin ni One Shotter, ngunit tila kagat lang ng lamok ang tama nito sa kanyang sungay. Ginamit din ni Mizuki ang kanyang track and field equipment gaya ng javelin at hammer throw, ngunit sa bawat atake ay binibigyan lamang ito ng Rhino Wrestler ng mababang score. Nakita ni Super Alloy Darkshine ang panganib kaya agad itong humarang para protektahan ang kanyang mga kasamahan. Dahil sa takot, nagsimulang magpul-asa ng mga natitirang kalaban, ngunit mabilis silang nilinis ni na Flashy Flash at ng iba pang mga S-Class heroes. Makikita ang galit ni Gyoro Gyoro mula sa loob ng kanilang base nang makita ang pagkatalo ng kanyang mga tauhan. Bilang parusa sa mga tumakas, agad niyang pinasabog ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan at sinabing wala silang silbi kung hindi nila kayang magsakripisyo. Pagkatapos nito, tinipon na ni Gyoro Gyoro ang kanyang mga elite executives, ang mga demon at dragon level monsters, upang paghandaan ang susunod na yugto ng kanilang depensa. Muling nagbigay ng hudyat si Child Emperor sa lahat. Oras na para pasukin ang kuta ng mga halimaw sa ilalim ng lupa. Makikita ang bawat S-Class hero habang pumapasok sa kani-kanilang itinalagang mga tunnel. Si Tatsumaki ay mabilis na lumipad sa madilim na pasilyo habang si Atomic Samurai at ang kanyang mga disipulo ay seryosong naglalakad patungo sa kailaliman. Samantala makikita ang nakakatakot na si Gyoro Gyoro habang nagmamasid sa kanyang lungga. Isa-isang ipinakita ang pagdating ni na Puri-Puri Prisoner, Super Alloy Darkshine, Atomic Samurai kasama ang kanyang mga disipulo, si Pig God, at ang makapangyarihang si Tatsumaki. Samantala, dahan-daang naglalakad si Flashy Flash sa isang tahimik at madilim na pasilyo. Habang naglalakad, naalala niya ang bilin ni Child Emperor tungkol sa paggamit ng mga transmitter at mapa, pero tila may sarili siyang plano. Bigla siyang napahinto nang may hamarang sa kanyang dalawang dambuhalang monster. Ngunit bago pa man makakilos ang mga ito, sa isang kisap mata lang ay dumaan na si Flashy Flash sa gitna nila. Hindi man lang namalayan ng mga monster na naputol na pala ang kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, dahan-daang lumabas mula sa dilim ang dalawa pang pigira. Sila ay sina Gale Wind at Hellfire Flame sa kanilang anyong tao. Nagulat si Flashy Flash dahil nakilala niya ang mga ito, sila ay mga ninja rin na galing sa kanyang pinagmulang baryo. Sinubukan nilang kumbinsihin si Flash na sumali sa kanila at maging isang monster para makuha ang walang hanggang lakas, pero nanatiling kalmado ang hero. Biglang umatake ang dalawa at dito natin makikita ang bilis na hindi kayang sabayan ng ordinaryong tao.
Nagmistulang mga guhit ng liwanag na lang sila habang nagtatagisan sa loob ng makitid na tunnel. Dahil sa tindi ng kanilang bilis, nagpa siya ang dalawang ninja na dalhin ang laban sa isang mas malawak na lugar. Tumalon sila pababa sa isang malalim na bahagi ng base kung saan may malalaking tulay at talon. Pero may kakaibang mangyayari nang mapansin ni Flashy Flash na tila may itinatago pa ang kanyang mga kalaban. Paglapag nila sa tulay, tuluyan nang nag-transform sina Gale Wind at Hellfire Flame sa kanilang anyong monster. Naging mas nakakatakot ang kanilang hitsura at lalong bumilis ang kanilang mga galaw. Akala nila ay doon na matatapos si Flashy Flash dahil sa bentahin nila sa lakas at bilis. Pero sa kabila ng lahat, kalmado pa ring nakatayo ang S-Class Hero. Sinabihan niya ang dalawa na hindi pa sila sanay sa kanilang bagong anyo kaya naman madali lang silang basahin. Sa sumunod na sandali, nagpalitan sila ng napakabilis na mga atake sa ere at sa mga pader ng kuweba. Pero habang tumatagal, napatunayan ni Flashy Flash na siya pa rin ang mas mabilis. Ginamit niya ang kanyang teknik na Senku Kyoko at Senku Zan. Sa isang iglap, sabay na tinamaan ng dalawang ninja monster at dahan-daang nahulog ang kanilang mga katawan habang gumuho ang mga bahagi ng kuweba. Matapos ang laban, nagpatuloy si Flashy Flash sa paglalakad na tila walang nangyari, pero halatang nabawasan din ang kanyang enerhiya. Samantala, sa ibang bahagi ng base, maingat na naglalakad si Child Emperor gamit ang kanyang mga gadget. Nakasuot siya ng gas mask at may hawak na kagamitan para hanapin ang kinaroroonan ng batang bihag na si Waganma. Ngunit bago pa man niya marating ang selda, hinarang siya ng monster na si Phoenix Man. Hindi nag-aksaya ng panahon ng batang hero at agad na gumamit ng kanyang robotic arms mula sa kanyang backpack. Sa loob lang ng ilang segundo, nagawa niyang talunin ang monster nang hindi man lang ito nakakalaban ng maayos. Pagkatapos nito, narating din ni Child Emperor ang silid kung saan nakakulong si Waganma. Ginamit niya ang kanyang smoke screen para lituhin ang mga gwardyang monster sa loob. Sa gitna ng usok, dahan-dahan niyang nilapitan ng bata at iniligtas ito. Ngunit habang papaalis na sila, may isang malagkit at kulay itim na monster ang hamarang sa kanila, si Sludge Jellyfish. Agad silang tumakbo palayo ni Waganma para makahanap ng lagusan palabas. Pero hindi pa pala tapos ang kanilang problema dahil may isa pang kalaban na lumitaw, ang misteryosong robot na si G5. Sinubukan ni Child Emperor na gumamit ng mga mini-missiles para pigilan ang robot pero tila wala itong epekto. Ginamit din niya ang kanyang kagamitan para ikulong ito sa isang dekuryenteng hawla. Ngunit mabilis itong nawasak ni G5 gamit ang kanyang mga espada. Walang nagawa ang batang hero kundi hilahin si Waganma at mabilis na tumakbo palayo habang hinahabol sila ng armadong robot sa loob ng masikip na pasilyo. Habang nagpapatuloy ang pagtakas ni na Child Emperor at ang batang si Waganma sa loob ng madilim na tunnel, ramdam ang tensyon sa bawat hakbang nila. Nagtanong si Waganma kung ihahatid ba siya hanggang sa kanyang ama pagkalabas nila, ngunit sinabi ng hero na hanggang sa surface lang siya dahil may iba pang heroes na magbabantay dito. Hindi ito nagustuhan ng bata dahil ang gusto niya ay isang S-Class hero lang ang magpoprotekta sa kanya. Ipinaliwanag ni Child Emperor na kailangan niyang bumalik sa labanan para tulungan ang kanyang mga kasamahan dahil malakas ang mga kalaban sa loob. Dito natin makikita ang determinasyon sa mga mata ng batang hero habang si Waganma naman ay halatang takot na takot pa rin. Samnatala sa madilim na hallway kung saan naglalakad si Zombie Man habang nakapaligid sa kanya ang mga bangkay ng mga halimaw na tila walang katapusan. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, napatigil siya sa harap ng isang switchboard at dito ay kinuha niya ang kanyang palakol. Biglang may lumabas sa grupo ng mga kakaibang halimaw, ngunit sa isang iglap lang ay pinagbabaril niya ang mga ito gamit ang kanyang malalaking baril. Pero dito ay may mas matinding banta na nagpapakita. Isang halimaw na mukhang vampira ang bumaba mula sa kisame at nagpakilalang si Pierblood. Nagkaroon ng maikling pag-uusap ang dalawa kung saan minaliit ng vampira ang pagiging S-Class hero ni Zombie Man. Sa bilis ng vampira, hindi agad nakasabay ang hero at nagulat na lamang siya nang bigla siyang kagatin nito sa leeg. Masayang nanonood ang ibang mga halimaw habang hinihigop ni Pierblood ang dugo ni Zombie Man na tila ba tapos na ang laban. Ngunit may isang bagay silang hindi alam tungkol sa kakayahan ng hero na ito. Kahit duguan at tila wala ng buhay, biglang bumangon si Zombie Man. Nagulat si Pierblood nang makitang mabilis na naghihilom ang mga sugat ni Zombie Man kahit pa ang bahagi ng kanyang mukha na nawala ay bumalik agad sa dati. Dito na nagsimula ang isang madugong bakbakan. Ginamit ni Zombie Man ang kanyang mga baril at palakol habang si Pierblood naman ay gumamit ng kanyang bilis at matatalas na kuko. Sa bawat tama kay Zombie Man, mabilis lang siyang nagre-regenerate na naging dahilan para mailang ang vampira. Nagpatuloy ang palitan nila ng atake hanggang sa mapansin ni Pierblood na nauubusan na siya ng lakas kaya naman ginawa niyang meat tanks o pagkukunan ng dugo ang sarili niyang mga kampan para maghilom.
Pero hindi nagpatinag si Zombie Man. Tinanggal niya ang kanyang coat at ipinakita ang mas maraming armas na nakatago sa kanyang katawan. Makalipas ang 30 minuto ng walang tigil na labanan, tanging ang ulo na lamang ni Pierre Blood ang natira sa sahig. Bagamat bagbog at puno ng sugat, nanatiling nakatayo si Zombie Man habang kumakain ng lollipop na tila ba isang ordinaryong araw lang ito sa kanya. Samantala, sa ibang bahagi ng kuta, ipinakita si Pig God na madali lang nilalamon ang isang dambuhalang butiki na halimaw. Sa kabilang dako naman, ang mga disipulo ni Atomic Samurai na sina Iayan, Okame Itachi, at Bushido ay naglalakad sa isang hallway na makasalubong nila ang isang grupo ng mga mercenaries na nakasuot ng high-tech battle suits. Nagulat sila nang makitang tila wala sa sarili ang mga ito. Biglang lumitaw ang halimaw na si Does at dito nalaman ng mga hero na kontrolado ng kanyang letigo ang isipan ng mga mercenaries. Sinubukan ni Iayan na talunin ang mga ito nang hindi pinapatay, ngunit dahil sa brainwash, walang takot na sumusugod ang mga mercenaries. Sa gitna ng kaguluhan, biglang dumating ang top-ranked A-class hero na si Sweet Mask. Malamig ang kanyang tingin at sinabihan ng mga disipulo na siya na ang bahala rito. Ngunit ang sumunod na ginawa niya ay ikinagulat ng lahat. Walang awa niyang pinaslang ang lahat ng mga mercenaries na kontrolado ni Does. Dahil sa takot, sumuko ni Does pero bago pa man siya makapakiusap ng husto ay tinapos na rin ni Sweet Mask ang kanyang buhay. Nagpatuloy ang mga disipulo sa kanilang paggalugad hanggang sa mahulog sila sa isang butas sa sahig. Doon ay hinarap nila ang isang bagong kalaban, ang halimaw na si Devil Longhair. Ginamit ng halimaw ang kanyang mahaba at matitigas na buhok para atakihin ang tatlo. Kahit anong hiwa ang gawin ni Bushido, tila walang katapusan ang buhok na sumusugod sa kanila. Sa kabila ng hirap, nagtulungan ang tatlo at ginamit ang kanilang mga natatanging teknik para unti-unting maputol ang depensa ng halimaw. Naalala nila ang mga turo ng kanilang guro na kailangang lampasan ang limitasyon ng pagiging tao. Sa huli, matapos ang isang sabay-sabay na atake, tuluyan nilang napatumba ang halimaw na may mahabang buhok. Sa huling, ipinakita si Atomic Samurai na kasalukuyang naglalakad sa isang malawak na silid. Maraming halimaw na mukhang isda ang sumubok na sumugod sa kanya, pero sa isang iglap lang ay naging pino ang mga ito dahil sa kanyang bilis. Dito ay lumitaw ang robot na si G5 na sinasabing nakopya na ang lahat ng galaw ni Atomic Samurai. Hindi nagustuhan ng samurai ang kayabangan nito kaya naman ginamit niya ang kanyang Atomic Slash. Bagamat nasira ang panlabas na balat ng robot, mabilis na nakatakas ang core nito. Patuloy ang mabilis na pagtakbo ni na Child Emperor at ang batang si Waganma sa loob ng madidilim at tila walang katapusang pasilyo ng kuta ng mga halimaw. Tinanong ng bata kung bakit hindi kinalaban ng bayani ang robot kanina, ngunit ipinaliwanag ni Child Emperor na ang kanyang prioridad ay ang kaligtasan nito at hindi ang pakikipagbakbakan. Ngunit habang tinatahak nila ang daan, bigla silang napahinto dahil sa isang hindi inaasahang tanawin sa gitna ng daanan. Isang dagwang halimaw ang nakahandusay sa sahig, na para bang wala na itong buhay pagkatapos ng isang matinding labanan. Agad na nakilala ni Waganma ang halimaw bilang si Phoenix Man, isang karakter mula sa isang sikat na komedya na kilala sa bansag na Duncan Bird. Sa isang madilim at malamig na hallway kung saan naglalakad sina King, Fubuki, Bang, at Bum. Mapapansin ang labis na pagpapawis ni King habang inoobserbahan ang paligid na tila may malalim na iniisip. Sinabi ni Fubuki na napakalawak ng lugar na ito para maging tago na kuta ng mga halimaw. Napatingin naman si King sa kawalan habang naririnig ang malakas na tibok ng kanyang puso na kilala ng marami bilang King Engine. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong mukha, iniisip na pala niya kung nasaan na si Saitama para iligtas siya sa sitwasyong ito. Maya-maya ay nag-usap sila tungkol sa lakas ni King at kung gaano na siya naging makapangyarihan. Sa kabilang bahagi ng kuta, ipinakita si Saitama na tahimik na naglalakad habang nakataas ang kanyang isang daliri na tila may hinahanap. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga halimaw sa kanyang harap na handa na siyang atakihin. Ngunit imbes na matakot, bakas ang pagkairita sa mukha ni Saitama habang hawak ang kanyang mga tenga dahil sa ingay. Samantala, sa isang bahagi ng tunnel ay makikita ang halimaw na si Gums na masayang kumakain ng ibang nilalang. Lumitaw sa kanyang likuran ang S-class hero na si Pig God at nagsimula ang isang kakaibang paligsahan ng kainan. Nagulat ang maliit na halimaw sa gilid nang makitang nilunok ni Pig God ang kalaban ng buo ng walang kahirap-hirap. Matapos ang mabilis na engkwentro, nagpatuloy lang si Pig God sa paglalakad na tila naghahanap pa ng ibang makakain. Sa ibang tunnel naman, hinarap ni Super Alloy Darkshine ang halimaw na si Bug God. Paulit-ulit na pinaghahampas ni Bug God si Darkshine ngunit hindi man lang ito natitinag o nagagasgas. Biglang nagbago ng anyo si Bug God at lalong lumaki ang kanyang katawan para maging mas makapangyarihan.
Ipinaliwanag ni Darkshine na ang kanyang katawan ay bunga ng matinding pagsasanay at hindi basta-basta masusugatan. Sa isang iglap, nagpakawala ng isang malakas na suntok si Darkshine na nagwasak sa buong katawan ni Bug God. Nagpatuloy ang kwento sa paglalakad ni Saitama hanggang sa makaharap niya ang dambuhalang asong si Rover. Sinubukan ni Saitama na paamuhin ang aso gamit ang isang malaking buto na nakuha niya sa paligid. Ngunit imbes na sumunod, nagpakawala ng sunod-sunod na pagsabog si Rover mula sa kanyang bibig na yumanig sa buong gusali. Makikita ang pagtalsik ni Saitama sa pader ngunit mabilis din siyang nakatayo na tila walang nangyari. Dahil sa inis sa hindi pagsunod ng aso, binigyan siya ni Saitama ng isang malakas na disiplina na nagpatahimik kay Rover sa isang iglap. Mula sa itaas, inoobserbahan ng pusa na sinyan ang nangyari at agad na nakaramdam ng panganib mula kay Saitama. Sinubukan niyang atakihin ang likod ng ulo ni Saitama gamit ang matatalas niyang kuko habang hindi ito nakatingin. Nagtaka si niya nang makitang hindi man lang bumaon ang kanyang kuko at tila bakal ang balat ng kalbo. Dahil sa labis na takot, mabilis na tumakbo palayo si Nyan at iniwan ang laban dahil alam niyang wala siyang laban sa nilalang na ito. Lumipat ang eksena kay Gyoro na nakaupo sa kanyang trono habang nararamdaman ang pagkakatalo ng kanyang mga tauhan. Biglang pumasok si Tatsumaki sa silid na lumilipad at may nakapaligid na berdeng enerhiya sa kanyang katawan. Nagkaroon sila ng maikling pag-uusap bago magsimulang magpalitan ng mga pag-atake gamit ang kanilang psychic powers. Sinubukan ni Gyoro na gamitan ng matinding gravity si Tatsumaki hanggang sa umabot ito ng 300 beses na bigat. Ngunit para kay Tatsumaki, ang bigat na ito ay tila isang masahe lamang sa kanyang balikat at hindi siya nahihirapan. Sa sumunod na sandali, pinilipit ni Tatsumaki ang katawan ni Gyoro hanggang sa lumabas ang tunay nitong anyo na puno ng mga mata. Humingi ng saklolo si Gyoro kay Orochi, ang hari ng mga halimaw, habang unti-unti siyang nadudurog. Sa pinakamalalim na bahagi ng kuta, nakatayo si Saitama sa gitna ng kumukulong lava habang nakaharap ang dambuhalang si Orochi. Nagreklamo si Saitama tungkol sa ingay na nanggagaling sa ilalim ng lupa kaya siya bumaba doon. Hindi makapaniwala si Orochi na isang hamak na tao lang ang nakapasok sa kanyang teritoryo at tila walang takot. Nagsimulang magbago ng anyo si Orochi at naging isang kagimbal-gimbal na nilalang na binubuo ng maraming dragon. Nagpakawala siya ng napakalakas na apoy at kuryente na tumunaw sa mga pader ng kuta. Mabilis na umiwas si Saitama sa mga atake habang tumatalon-talon sa mga gumuguhong bato. Sa gitna ng labanan, sinuntok ni Saitama ang isa sa mga ulo ni Orochi na nagresulta sa isang malakas na shockwave. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Orochi nang mapagtanto niyang ang kaharap niya ang nilalang na pumatay sa kanyang mga opisyal. Sinubukan niyang ubusin ang lahat ng kanyang enerhiya para sa isang huling atake laban kay Saitama. Ngunit sa isang seryosong mukha, nagpakawala si Saitama ng isang normal punch na nagpira-piraso sa katawan ng Monster King. Habang nahuhulog ang mga bahagi ng kanyang katawan, huling naramdaman ni Orochi ang tunay na takot bago siya tuluyang naglaho. Naglakad palayo si Saitama habang nagrereklamo pa rin sa dumi sa kanyang damit. At dito na nagtatapos ang Season 3 ng One Punch Man. Sana nagustuhan niyo, salamat.